Magandang araw po mga boss, at welcome back po dito sa ating YouTube channel. Sa video ito ay mayroon lang ako itong share po sa inyo, itong mga EBR na kadalasan gamit sa mga computer, mga PCs, lalo na yung mga nandun sa mga computer shops na mga internet cafe. Yan. Ito yung ginagamit nila kadalasan ng mga EBR. At kadalasan sa mga karamihan sa mga may-ari ng mga nagagamit ng mga ganito ay hindi sila marunong mag-test kung halimbawa magloko na to at hindi na siya nagpa-power, wala na siyang power, or kahit may power tapos wala siyang output, hindi nila alam kung paano ayusin o mag-test ng hanapin kung saan ang sira, mga boss. Kaya isishare ko lang sa inyo, kahit ito ay masyadong easy or madali lang sa mga marurunong na talaga. Ito ay para lang sa mga nagsisimula pa lang o yung mga gustong mag DIY na mag-check ng mga ganito. Itong isa ay tinanggal ko na itong kanyang pinaka switch kasi yun ang kanyang problema. Tapos binilhan na ng bago, ikakabit ko ito mamaya. Ang problema niya ay walang power po siya kasi sira nga yung switch eh. Pero hindi pa naman malaman kagad kung switch ba talaga yung sira kung hindi mo ititest siya. Una ay kahit gamit ka lang itong analog na tester, check ka lang ng continuity dito sa kanyang saksakan. Set mo lang ng times 1 ganyan, tapos dito tapat mo dito yung mga test rod, tapos power on mo yung kanyang switch. Wala siyang palo. Ngayon magpo-proceed tayo doon sa continuity, doon sa kanyang pinaka plug, fuse, saka dito sa yung kanyang switch. Yung plug ay dito yung isang kabilang dulo ng test pad, at saka yung isa kahit alin dito, yung dalawang wire, kung asan yung natapat, magpapalo yung tester. Kung walang palo sa kabilaan, ibig sabihin may putol dito sa sa kanyang pinaka easy cord. Yung kanyang fuse naman, pwede man tingnan dito kung may putol, pero mas mabisa kung dito tayo magte-test sa kanyang 1 lang po tayo, mga boss. Yan. Medyo pasensya na po. Dito sa kanyang fuse talaga, ito sa yung dalawang terminal, dito tayo magte-test. Kung buo yung fuse, ayan, magpapalo po siya kung buo. Kung halimbawa putol po siya, ay hindi po siya magpapalo, mga boss. Yan kasi pumapalo siya, kaya yung fuse niya ay buo pa. Tapos nung sinukat ko itong tinitest ko ng yung kanyang switch, ay wala na po, hindi na siya na pumapalo kahit power on mo. Sa sample tayo, ito naka off yan. Yan, naka off yun, mga boss, kaya walang palo. Yan, walang palo. Yan. Kung power on natin, yan, naka power on na siya, ay mayroon na yang continuity, at saka dapat yan sagad. Ayan. Kasi
pag mayroong resistance na mataas, sira na yan, dapat yan palitan. Gaya na itong isa, power on natin, tapos pag tinitest meron siyang resistance mga boss. Sinusukatan natin siya dito, ayan, mataas po yung kanyang resistance, kaya sira na po to. Ang resulta po niya dito sa kanyang, dito sa kabilang EBR, mayroon siyang power, umiilaw yung kanyang indicator, tapos wala siyang masukat na voltahe dito kasi hindi maabot ata yung kabuuan ng mga ng kanyang supply. Kunti lang yung pumapasok kasi mataas yung resistance na dumadaan kasi siya yung isang wire ay dumadaan dito sa switch. At nang sinubukan kong i-short, pwede mo namang i-short itong switch para malaman, tapos sinukatan ko ng voltahe dyan, ay nagkaroon na. Subukan natin i-on, tapos yung gagamitin natin itong digital para madali. Yung sukatan po natin mga boss ay ayan, meron na po siyang 220 volt, 224. Ayan. Kanina kasi sira yung switch, mataas yung kanyang resistance, kaya hindi nagkaroon ng, umiilaw naman itong kanyang indicator pero wala siyang output. Ito naman ay palitan ko ng switch at okay na to, pati ito palitan na rin. Yan lang po mga boss yung tip ko sa ngayon about dito sa mga maliliit na EBR na pang PC nagamit sa mga computer, kung paano sila iti-test at ayusin mga boss. Thank you very much at God bless po sa ating lahat.